Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos sa Book of James, Santiago po, chapter 4, verses 7 to 10. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Quest for spiritual restoration or revival. Naghahanap ka ba kapatid ng revival sa iyong buhay? Siguro sa matagal na panahon, yan ang panalangin mo. Kasi alam mo yan sa iyong puso na ikaw ay nanlamig sa iyong pananampalataya o nanghina sa iyong paglilingkod sa Diyos. Ngayon mahalaga dito po sa Book of James, makakakita po tayo ng ilang mga prinsipyo para po makabalik tayo sa Panginoon. At mahalaga po na magsimula tayo sa pamamagitan ng isang panalangin na sincere nang gagaling sa ating puso. Kasi ang sabi po rito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Mabait po ang Diyos, mahal niya tayo. Kahit tayo nalayo sa Kanya, kung tayo po'y lalapit sa Kanya, ng sincere sa ating puso, naririyan po siya, tayo patatawarin, lilinisin sa ating mga nagawang kasalanan at ibabalik po niya yung ating pong spiritual condition, na maaring sa matagal na panahon ay nanlamig or nanghina ka sa iyong pananampalataya. So bakit mahalaga po yon? Kasi lahat po ng revival nagsisimula po yan sa panalangin. Naalala ko po yung panalangin po ni Haring David nung siya'y nagkasala. Sabi po dito sa Psalm 51 verses 10 to 12, sabi niya, isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong aalisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas ibalik, at ako po'y gawin mong tapat. So doon po nagsimula yung restoration. Kailangan maging sincere po tayo sa paglapit natin sa Diyos at maibabalik po yung galak na dulot ng ating kaligtasan at yung presensya po ng Diyos sa ating buhay. Pangalawang katotohanan po, kailangan harapin natin ang kasalanan. Confront your sin. Alam niyo, ang tao po, hirap na hirap talagang gawin yan kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Diyos. Kasi marami po sa atin, kadalasan po pagka nakagawa ng pagkakasala, dinidinay natin. Yung po ang sabi ng 1 John chapter 1, Verse 8, dinadaya natin yung ating sarili. At ang sabi pa sa 1 John chapter 1, verse 10, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Pero sabi po sa verse 9, kung i-confess natin ang ating kasalanan sa Diyos, siya naman ay tapat. Tayo po'y lilinisin at patatawarin sa ating mga kasalanan. Kailangan lang aminin natin. Huwag natin pagtakpan. Yung iba kasi, kaya hindi siya nakaka-experience ng revival, itinatago nila yung kanilang mga kasalanan. Kaya hindi sila napapabuti. So, yun po yung pangalawang step. Pangatlong step po, submit yourself to God. Kailangan po maging totoo po yung pagpapasakop natin sa Diyos. At ang sabi sa verse 7 and 8, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Kasi marami sa atin pabago-bago ang isip At paano natin sasawayin ng diablo? Kung tayo naman ay sumasang-ayon sa mga maling gawain. Kaya alam niyo po, ang totoong spiritual warfare, hindi lamang po yan ginagawa ng sa pamamagitan po ng mga malalakas na pagsigaw o pagdarasal. Ang totoong spiritual warfare po, nagpapasakop tayo sa Diyos. Hindi tayo nagko-compromise. We take a stand against evil. Against the evil that is in the world. Sabi nga sa James chapter 4 verse 4, ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya mahalaga po yun mga kapatid. We must learn to take a stand against evil. Dapat po talagang kung sasaway natin
ang dyablo, may karapatan tayong gawin yun kasi namumuhay tayo sa liwanag. Panghuli po binabanggit dito sa verse 9 hanggang 10, maghinagbis kayo at umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So dito po, mapapansin ninyo, kailangan din yung kilalanin natin na yung ginagawa natin ay talagang hindi nakalulugod sa Diyos. Kung ano yung nararamdaman ng Diyos dun sa mga kasalanan natin, dapat maramdaman din po natin malungkot tayo, no, maghinagpis tayo, kasi ganun po tinatanaw ng Diyos yung kalagayan po ng taong namumuhay sa kasalanan. Ano po? Kaya mahalaga rin na maramdaman natin ano po yung mga damdamin ng Diyos patungkol po sa kasalanan. Maghinagpis tayo, okay lang po na umiyak, tumangis, no? Palitan ng pagluha yung ating tawanan. Hindi mag-move on na agad. Na para bang baliwala lang yung ginawa mong pagkakamali sa buhay. Pero ang magandang example po na totoong pagsisisi ay yung ginawa po ni Zaccheo. Doon po sa Luke chapter 19 verse 8. Sabi rito, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan at kung ako'y may nadayang sinuman, isasaoli ko ito sa kanya na makaapat na beses. So dito po walang drama si Zaccheo, pero ang ginawa niya po totoong pagsisisi. Kasi ibinalik niya po yung kanyang mga ninakaw doon sa mga tao na kanya pong dinaya. At dapat ganun po tayo. Yung totoong pagsisisi po, hindi kailangan niya na madrama. Kailangan lang po magdesisyon tayo na gawin ang tama. Magdesisyon tayong isaayos yung ating pagkakamali. At ako'y naniniwala po na kapag ginawa natin ang lahat ng ito na ating pinag-aralan today, makakaranas po tayo ng totoong revival or personal revival sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at muli pinaalalahanan mo kami sa umagang ito. Totoo po yun, kailangan namin ng revival, personal revival. Marami sa amin ang nalalayo na sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami at nawa maging gabay itong aming pag-aaral today sa aming panunumbalik sa iyo. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.